So, pagkatapos ng dito prepaid 5G router, blah blah blah, meron naman tayong request naman sa PLDT naman daw. So, eto na po, okay? Request granted. 5G plus from PLDT Home Wi-Fi. This is also prepaid. So, yeah, only Wi-Fi valid for 15 days. So, mas rito, mas conservative ang alok dito kasi sa dito is 30 days. This one, 15 days lang. Well, let's see. And 10 times faster daw to sa regular LTE home Wi-Fi device. Sure. And then, some expectations muna bago natin i-unbox. Power dito, syempre, ng Smart. Syempre, isang company lang naman ng PLDT and Smart. Sa mga hindi pa nakakaalam, yan, now you know. And scan lang daw ang QR code to SIM register. So, hindi pa naka-registered yung mga SIM card. Okay? Like I said dun sa dito, kailangan talagang i-register. But this one, I hope na ang SIM number ay nandun mismo sa SIM. Sana hindi tayo pahirapan ito. Hindi kagaya dun sa dito na nag-research pa ako para lang mahanap yun kasi hindi gumagana sa phone. Kapag in-insert ko, supposedly makikita ko na yun sa settings. Diba? Hindi ko makita. Deactivated na nakalagay. Sa kabilang phone naman lumalabas is loading lang. So, hopefully dito mas madali yung SIM registration. Hanapin ang PLDT Home Wi-Fi number sa likod ng device. Okay, mukhang nandito ang number. Yan kung saan siya and then may app din. Okay, mukhang walang specs pala ako mapapala yata rito. Ito. Uy! Mas maganda pala to. Supported po niya hanggang Wi-Fi 6. Aba, plus points na agad. Wi-Fi 6. Hanggang 15 devices kaya niya. Of course, that depends pa rin sa lakas ng signal sa area nyo. But this one, at least siguro kung malakas ang signal, 100 Mbps pataas, I would recommend 15 devices is reasonable. Okay lang yan. Instant Wi-Fi plug and play. Okay, good. That's plug and play. Very good. Top up only what and when you need it. Oh, of course, kasi nga prepaid. So, 5G plus. Yun lang. Wala na ako iba nakikita ang specs niya rito. So, I guess we can open na. Let's do this. Oops. Yun. Ito na nga. Whoa. To be honest, mas mataas ang expectations ko sa device na to kasi dito alam ko may 5G ang Smart. May 5G dito ang Smart. So, dapat mas malakas ang papakita nitong signal compare sa naranasan ko sa dito o prepaid Wi-Fi natin. Okay? We have here some documents. IMEI yata ito. Quick start guide. Another guide. Warranty card. Yung mismong unit. For some reason, nawawala yung SIM card. Nasaan po yung SIM card? Look. LAN cable. Power brick. Good. Ang problema ko is yung SIM card nawawala. Okay, nakahinga ako ng maluwag. Naka-insert na pala. Okay, that means siguro registered, not registered, hindi naman niya alam kung sino ako eh. Paano niya mariregister? So, I guess I'm gonna have to SIM register muna. I'm not really sure pero let's try. Again, okay na, naka-insert na pala siya mismo sa device so hindi siya totally nawawala talaga. And yes, eto ganito po, meron ng number na nakasulat sa SIM. Dito, shoutout kay Dito. Ganito po ilalagay niyo po yung number. Hindi po lahat ng Pinoy techie at na kayang i-research agad yan. Meron po tayong mga probinsyanong kapwa Pinoy na kailangan muna ng guidance. Okay? Kaya sana ibalik nyo yung nakasulat na ang SIM number. Kaya nito sa Smart okay naman Wala namang problema, di ba? Okay, now, move on. So ito po ang mga kasama sa box yan. Documentation, the SIM card, mismong unit, LAN cable, para sa mga computers nyo or laptop. Kung gusto nyo ng wired and the power brick. Okay? Let's start. Konting tour muna tayo sa device. So, of course, nandito mismo yung pinaka-logo ng PLDT and we have the indicators kung ang signal ba ay nakukuha natin na 5G, 4G, or I don't know, sa status. Kung may internet siguro, I'm not really sure. But we'll see, we'll check sa quick start guide niya. Sa gilid, wala nakalagay. Dito sa likod, nakasulat na rin yung phone number and ICC number, okay? Mas matindi rito kay Smart. Kay dito pinahirapan ako pero kay Smart nakasulat even sa mismong router. This SIM card will expire if unused by October 31, 2026. Okay, matagal pa. Sa taas, meron tayong parang daanan dito ng hangin, maybe. I think so. Yeah, may nakikita ko mga butas dun sa gilid. If looking closely, may mga butas. So, I believe sa singawan ito. Dito sa baba, meron tayong dalawang LAN port, the power port, and I believe ito ay reset, this one. Yeah. Sa baba, andito yung MAC address, andito rin yung passwords which is papalitan nyo agad, dapat palitan nyo agad, at saka yung admin login, okay? And input is 12 volts 2 amps. So this is 24 watts. Okay, may kalakasan din kahit paano din pala. So hopefully malakas din sumagap ng signal ito. 24 watts And yun lang. So test na natin. Let's go.
First thing muna, curiosity ko, SIM registered na ba siya? Kasi alam ko kailangan ko siyang SIM register. Pero gusto ko malaman kung plug and play na siya o kailangan ko talagang tanggalin yung SIM card doon para i-register. Pero gusto ko lang linawin tong part na to para sa mga bibili pa lang nito at hindi alam ang gagawin. So, hindi ko muna siya pakikialaman. Wala akong tweak na gagamitin or wala akong SIM registration na gagawin. Titignan ko muna kung gagana siya as is. Testing lang. Nakurious kasi ako if you're wondering bakit ko gagawin ito. Kasi bakit naka-insert na yung SIM card doon at hindi nakakabit dito. So, yun yung nag-pick ng curiosity ko kung gumagana na ba to or hindi. Okay? Curious lang ako. I just have to find out. Let's try now. Okay, sinaksak na natin. Umilaw na. Let's see. Status blue. So, base dito sa quick start guide, pag blue connected sa network. Pag flashing blue, detected a pairable device. I don't know why it needs a pairable device. Baka may Bluetooth ito. Pag steady red, hindi connected sa network. Okay, so yun muna gusto ko malaman. Regarding sa signal naman, 5G and 4G, meron. Okay, naka-steady blue. It says here, pag steady blue, connected sa network. So, does that mean hindi ko na siya kailangang i-SIM register? Kanino naka-register yung SIM card? That's the question. Curious. Kanino naka-register ang SIM card? But anyway, let's see kung madidetect natin yan. Wi-Fi. Ang dapat hanapin kong name ng Wi-Fi ay PLDT Home 061AB. So, hanapin natin yan. Eto. Yun, found it. 061AB. In fairness, supported na agad niya ang Wi-Fi 6. So, legit. Supported po ng router nito ang Wi-Fi 6 kasi na-detect siya ng phone ko na may Wi-Fi 6 support. Again, ang Wi-Fi 6 ay madidetect lang kapag supported ng both router and phone yung Wi-Fi 6. Okay? So, supported ng Wi-Fi 6 kasi nakita natin yung Wi-Fi 6 dito mismo. So, let's see. Try ko i-login kung may internet na siya agad. So, by default, ang password ng Wi-Fi is PLDT Home. Okay, palitan ko na lang mamaya. Connect. No internet access. So, wala pang internet ito. Pero says blue connected eh. Weird. Let me check again the quick start guide. Try ko nga sa YouTube kung mag-open. Nope, it doesn't open. Eh, meron tayong question mark doon ng Wi-Fi. So, I guess we have to set this up first. Try natin pumunta sa login. 192. Okay, pag gusto nyo baguhin yung password ng router na to, dito kayo pupunta. Tatype nyo sa Google Chrome nyo or kung ano man ng web browser na gamit nyo. 192.168.1.1 and then enter lang po. Okay, again, this is for the PLDT router lang na setup. So, zoom in natin ng konti. So, device login. Kailangan daw checkin nyo kung ano nakalagay sa device. Sabi dito, PLDT Home lang. Again, palitan nyo pagkatapos nyo i-setup ha kasi since alam na halos sigurado ng lahat na yun yung default. So, dapat pinapalitan nyo itong device login na to. Welcome to this product. Siyempre, yes. By clicking, you agree. Of course, wala naman akong choice. Pag hindi ako nag-agree, gagana ba to? Wi-Fi name, pwede natin palitan yung Wi-Fi name. Okay, so ako, papalitan ko na lang siya para iwas pusoy. Alam niyo na, ma-hack. Kung napapansin nyo, 5 GHz ang Wi-Fi na ginagamit nating signal, which is very good. Magagamit natin talaga kung in case nakaya ng 100 Mbps dito sa area namin, masasagad ko yung 5 GHz. Good. Of course, expected natin madi-disconnect siya. So, i-connect natin siya ulit. Hanapin natin ngayon yung QMAN PLDT na siya ngayon. Okay, good. And then, yung bagong password na nilagay ko. Connected, pero wala pa rin internet. So, that means, or possibly, hindi pa nga talaga siya SIM registered. Naka-insert lang dito sa router na to. So, i-SIM register ko or checking ko nga kung confirm yung part na yon. But for now, try muna natin ulit. PLDT Home. And yung bagong password. And we are in. So, meron tayong... Ito yung mga settings niya. Disable mobile data. Optimize location. Mesh network. Other settings, gusto ko makita dito. Home network settings, try natin. Meron tayo ditong mobile data. Okay, data roaming, auto select, SMS. Check natin. Okay, pwede palang tumanggap dito ng SMS. That's nice. And pwede rin mag-send, if I'm not mistaken. So, yun. Just wanna confirm this part. Dito mismo, pagpasok natin sa PLDT sa web browser, pwede kasi siyang tumanggap ng SMS or text message. So, lumalabas dito, kailangan talaga siyang i-SIM register. So, again, naka-insert lang siya doon pero hindi siya naka-SIM registered pa. So, i-register muna natin saglit. Quickly nito, fast forward tayo. Confirm no, dito sa web browser, sa kanyang web browser interface, nakakatanggap talaga siya ng text message. Now, I requested yung OTP para sa SIM registration and dumating nga rito, ayan. So, hindi nyo na kailangan tanggalin pa dito yung SIM card para lang makatanggap ng mga messages. And of course, pwede rin po kasi kayo mag-install ng smart app and dito nyo na lang i-view para hindi nyo na kailangan itanggalin yung SIM card dito. Dito nyo na makokontrol yung SIM card sa smart app. Andito lahat ng SIM card ko
ko, just so you know. Ay, kung mapapansin nyo, ayan, oh. Yan. Nandito lahat ng mga SIM card ko. Marami na, no? So, yun. I-add ko na lang dito yan para after ko i-SIM register. Again, after pa i-SIM register, pwede nyo siyang i-add dito. So i-register ko muna para matapos na. Okay. Right after I register the SIM card and then I restart, I remove the power and then in-on ko siya ulit. Okay na siya. Connected and nawala na yung no internet na nakalagay. So, now we can try. Okay. Again, we are connected na sa Qman PLDT and try natin sa YouTube kung magko-connect. Okay, it connected. Good, that's good, that's good. And now, try naman natin siya i-speed test. Lagyan muna tayo, speed test. Again, ito pong unang test na to is nasa loob po ng studio. So, medyo hirap po rito ang signal ha. So, mamaya itetest din natin sa labas just to show you yung actual niya na lakas. Siyempre, mas maganda mas malapit sa bintana or mas malapit sa labas or mas mataas na area ng bahay nyo. If ever na pwede, the best na location nito is malapit sa bintana or pinto or bintana na lang para mas safe. So, but anyway, right now, unang test pa lang to. Initial test lang to and this one indoor and nasa loob pa ng studio. So, medyo, I'm sure, mahina siya. But, I want to find out right now kung gaano kalakas siya kahit na nasa loob siya ng bahay. What if? Walang choice yung may-ari. Nasa loob lang talaga ng bahay yung kanyang router. Usable pa rin ba? And, oops! Uy! Umaakit siya sa 89, 100 Mbps. Nasa loob po tayo ng bahay. Okay, this is much better dito sa, no pun intended, dito sa dito router na to. Look at that! Nasa loob pa po tayo ng studio, ha? Nasa loob tayo ng studio and we have 100, almost 200 Mbps. Kamusta kaya mamaya kapag nandun naman na tayo sa taas? I-test na natin ngayon. I'm excited to find out. Okay? Skip tayo. Ready? Go! Okay, nandito tayo ngayon sa taas. Sa may terrace sa bubong. Try natin. Ay, sinasak natin dito. Oops. Set up ko lang muna yung camera. Saglit. Wait lang. Okay. So, nandito tayo ngayon sa taas and now we'll try to speed test again. Last time we had 171 Mbps. Almost 2 Mbps. So, I hope this time mas improved. Mas malakas. But we'll see. Check ko muna kung doon siya. Oh, lumipat pala ng wifi. Wait. Lipat. Balik tayo. Qman PLDT. Yun. Connected. Yun. Connected na sa Qman PLDT. Let's do the speed test. Again, kanina, 171 Mbps. And now, we'll try again. Kumagat na. Oops. Okay, umakit na tayo sa 200. Lumagpas na ng 200 Mbps. Lumagpas na nga po. Umakit na ng 250. Umakit pa ng 250. And umakit na ng 250. Lumagpas ng 250. Umakit pa yata sa 300. Okay, nakakulang tayo ng 261 Mbps. So, nadagdagan tayo ng another 100 Mbps. Kanina 170, ngayon 260. So, 90 Mbps. Kulang, ganun. So, that's still an improvement kahit na 100 Mbps. Oh, ang laki po niyan. Malabilis na yan. So, the PLDT home Wi-Fi 5 GHz is much better. Dito sa area ko, again, area-based po yan. Mas maganda ang dito sa area na malakas ang dito. Sa sitwasyon ko kasi is mahina ang dito. Wala kasi 5G coverage dito. I check sa website nila, hindi pasok ang area ko sa 5G coverage. So that is why hindi pwede sa akin ng dito and mahina sa akin ng dito. And 4G lang talaga ang abot dito ng dito network. But the smart, on the other hand, here, kaya hanggang 261 Mbps. Sa labas ng bahay, nandito tayo sa may bubong, sa may terrace, and 170 Mbps kapag nasa loob naman ako ng bahay. Okay, again, situational po ang signal. Hindi po yan porket ganun ang signal sa akin, ganun din ang signal sa inyo. Baka iba ang coverage sa inyo, iba ang lakas ng signal sa inyo, so magkakaiba po yan. Huwag nyo pong i-assume na identical lahat tayo ng signal, okay? Depende po yan sa area and coverage. But this one right here, okay, compatible sa akin at very usable sa akin ang PLDT home Wi-Fi 5G. And kita nyo naman, umiilaw ang 5G and 4G rito. So, goods dito ang 5G. Again, kung bibili kayo ng mga ganitong router, prepaid router, reminder ko lang sa inyo, make sure muna kung malakas o kung anong network ang malakas sa area nyo. Okay, manghira muna kayo sa tropa nyo, kapitbahay nyo. Wala namang masama makiusap kaysa gumastos ka ng walang katuturan, tapos palpak pala, mahina pala ang signal ng dito or ng smart or ng globe sa area nyo. Kasi ang taas ng price nyo, ayun yung manghiram muna. Or kung gusto nyo, para sure, bumili na lang kayo ng SIM card na ite-test. Lang naman ng SIM card ngayon, di ba? So yun, test nyo muna, then saka kayo bumili ng mga ganito kasi may kamahalan pa rin naman yan kahit paano. I believe, ang price nito is nasa 1.5 din. Yun, and we have 15 days lang na
unlimited wifi na free, 15 days lang. So, yeah, hindi rin po mura yan. That's expensive pa rin yan sa mga ibang tropa natin dyan or mga kababayan natin. So, 1.5, test nyo muna sa area nyo kung okay, kung ano ang okay sa inyo, PLDT, Globe, or I'm not sure kung meron din ba ganito ang Globe? Let me know nga sa comment section, meron bang ganito ang Globe din? Kasi, na-test pa natin is itong PLDT from Smart, okay? This is Smart already, and we already tested the dito, which is wala palang coverage dito ng 5G, 4G lang, and LTE. So, not compatible sa area ko. Again, sa area ko yan, naka-basis. Baka sa area nyo malakasan dito at mahina naman ng Smart. Or both, malakas, good. So, test nyo muna ha. Kasi hindi rin po mura yan. 1.5, although para sa akin, actually, I could consider that as mura. And given the signal, okay. And the best part, yung natuwa talaga ako is meron siyang Wi-Fi 6 support. So, yun. Kaya ang solid lang. So, see, may Wi-Fi 6 support. Number 6, may Wi-Fi 6 support siya. So, good. Ibig sabihin, solid po yan kahit multiple devices. Marami kayo sa isang, pampamilya po yan, Wi-Fi 6. Kasi malawak po ang kanyang bandwidth at kayang yung incoming and outgoing niya, kaya niya mag-multiple or mag-multitasking. That's good. Wi-Fi 6. So, this one, I can recommend ng maayos. Again, check nyo muna yung signal sa inyo ha, bago nyo bilhin to. Kung okay ba sa inyo. Pero this one, very good. PLDT Home Wi-Fi, iwan ko yung link nito. Sa Lazada ko nabili to, so iwan ko yung link nito sa video description or try ko i-pin sa comment section. Okay, this one, bibigyan ko to actually ng 2 thumbs up na. Good. I like it. If ever man, observe ko pa rin naman siya. Kung good siya, hindi ko nagagawa ng video to. Pero kung may pangit ako nakita, try ko gawa ng video. Okay? Kung gusto nyo mapanood yun, consider subscribing, liking, and sharing. Ang ganda lang. I'll talk to you again soon. This is Scott Man. Subscribe naman kay boss. Libre lang naman ang subscribe. Yun lang. I'll talk to you again soon.